una sa lahat. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Huwag mong konsintihin, Senator Amy Marcos na nawagan kay PBBM na pabulaanan ng anay mga kasinungalingan ni Madriaga. Press back kay Madriaga, issue sa pagpasa niya sa law school, pinaka-pinalaga ni VP Sara sa lahat ng mga akusasyon sa kanya sa tinawag niyang mini trial. Back to you, banat ni Harry Roque sa pagja-jogging ni PBBM, binweltahan ni Yusek Claire Castro. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa testimonya ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon. Si Ramil Madriaga ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging pahayag ng bise? Jiggy, yung pinaka-pinalagan nga ni Vice President Sara Duterte ay yung testimonya ni Ramil Madriaga kaugnay dun sa pag-aaral niya sa law school. Sabi nga po ni Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee, kinailangan daw ng tulong ni VP Sara para makapasa sa law school. May record din daw umano itong si VP Sara ng pagiging bastos at marahas sa mga kapwa niya estudyante. Sagot dyan ni VP Sara, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor sa sino mang propesor para makapasa. Hindi rin daw totoo na inireklamo siya ng mga kaeskwela niya dahil daw sa kabastusan o karahasan. Dagdag pa nga ng bise, nagtapos daw siya noong May 2005 at kumuha ng bar exam sa parehong taon, bagay na siya lang daw yung unang nakagawa sa kanilang law school noon. Muling tinawag ni VP Sara na mini trial yung ginagawa nga po ng House Justice Committee na dati pa niyang sinasabi na labag sa batas. Aniya, inaabuso raw ng komite yung kapangyarihan nito at tila raw korupsyon lang yung alam gawin ng mga miyembro nito. Sa huli, sinabi ng bise na kaya hindi natutugunan ng maayos ng administrasyon yung krisis sa langis ay dahil ginagamit umano nito yung pondo ng gobyerno sa pamumulitika. Jiggy. At Marian, may reaksyon na bang Malacanang at mga congressman sa pahayag na ito ni VP Sara? Yes, Jiggy, ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, wag daw ilihis ni VP Sara itong issue. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Castro. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. The question is, how are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Jiggy, para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil po dito sa mga developments mula sa COA kahapon, malinaw na na-establish sa pagdinig na may probable cause o sapat na basehan para umusad itong mga impeachment laban kay VP Sara. Pinababalik kasi ng Commission on Audit yung 73 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA yung Notice of Disallowance na in-issue dahil nga po doon sa maling paggamit o paglabag po doon sa joint circular ng
confidential funds. At bukod nga rito, no, ayon sa COA, nag-issue rin sila ng notice of disallowance sa OVP para naman po doon sa kabuang 375 million pesos na confi funds sa unang tatlong quarter ng 2023. At dito nga, pwede pang umapila ang BICE. Jiggy. At Marian, sa susunod na hearing ay ano nakatakdang talakayin dito? Jiggy, tatalakayan nga po doon sa susunod na pagdinig ng komite yung umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Gayon din, yung umano'y hindi niya pagdeklara ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Pinadadalo rin po doon sa pagdinig si dating Senator Antonio Trillanes para nga po talakayin ito at maglatag din ng mga dokumento. Pinasasabi na rin doon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC yung mga dokumento at report ng mga palihim at kahina-hinala umanong bank transactions ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Tinawag namang sinungaling ni Senator Amy Marcos si Ramil Madriaga matapos itong umarap sa impeachment hearing. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, anong pinunto ni Senator Amy na hindi totoong sinabi ni Madriaga? Partikular na itinanggi ni Senator Amy Marcos, yun nga sinasabi ni Ramil Madriaga na di umano may usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Pero bago yan, Jiggy, balikan natin konti, backtrack tayo. Ano ba yung mga sinabi ni Madriaga sa pagdinig kahapon ng Kamara sa impeachment case nga ni VP Sara? Di umano, ang sabi ni Madriaga, nagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara na mag-share o maghahati sa termino sa pagkapangulo sakaling manalo sila sa 2022 elections. Kasama daw sa planong yan ay dapat bababa sa pwesto sa taong 2025 si Pangulong Bongbong Marcos. At kapag hindi daw natupad yung kasunduan na yan, sabi ni Madriaga, may plano raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipapatay si PBBM. Pero bagay yan na itinanggi ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, walang katotohanan yan dahil kabisado daw niya ano ang nangyari noong 2021 dahil kasama siya sa mga nag-encourage at nambuyo talaga kay VP Sara na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Kasama daw siya doon sa GC. Sila ang nagbuo ng GC. Yan yung nilabas niya, Jiggy, na resibo ng mga usapan nila na talagang pinapatakbo nilang Pangulo si VP Sara Duterte para daw kunin din sana na running mate o VP candidate naman itong si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan sa mga usapan na yan ng pagbuo ng unit team, Jiggy, wala sa GC na yan si Madriaga, sabi ni Senator Amy Marcos. At nung nangyari na nga at nabuo na yung unit team at nangampanya na si VP Sara at si Pangulong Marcos, wala rin daw noon si Madriaga. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Huyu, Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Jiggy, may panawagan din si Senator Amy sa kanyang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na itama itong mga kamalian na to sa gitna ng mga kasinungalingan daw na pinoproliferate nga nito ni Madriaga. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. At may dinawit ni Madriaga si dating Pangulong Duterte sa umano'y planong pagpapatay kay Pangulong BBM. Anong tingin dito ni Senator Amy?
ang sinasabi ni Senator Amy walang kinalaman si dating Pangulong Duterte nung hinihimok nila si VP Sara na tumakbo bilang Pangulo, na hindi nga raw nagustuhan ni dating Pangulong Duterte na nagdesisyon si VP Sara na tumakbo noong 2022 elections na hindi isinasangguni sa kanya dahil ang original daw na usapan, Jiggy, ang tatakbuhan ni VP Sara ay mayor dapat ng Davao. Pero sinabi rin ni Senator Amy na nung nag-file na ng COC si PBBM, pinatawag sa palasyo 2 beses daw si Pangulong Bongbong Marcos noon at di umano nilatagan ng 2 options ng PDP. Ang unang option daw dyan ay presidential candidate si BBM, pero VP niya si Senator Bongo, or presidential candidate si Senator Bongo at VP candidate naman si PBBM. Jiggy. At may anong reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo tungkol dito? Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, Jiggy, ikinagulat ng Pangulo yung mga sinabi daw ni Madriaga doon nga sa pagdinig ng Kamara kahapon. Hindi totoo, sabi ng Palasyo at ng Pangulo, na may usapang term sharing dahil kasama sa kanyang pangako nung siya ay nangangampanya na tatapusin niya ang kanyang termino. Gayunman, Jiggy, sabi ni Yuse Claire Castro, hindi na raw bago sa Pangulo itong mga assassination plot na ito. Bahala na raw ang NBI na mag-imbestiga dyan. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro, Jiggy. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. At may sakaling umakyat sa Senado itong impeachment, paano magiging position ng mga center judges gaya ni Senator Amy? Tama, kasi natanong talaga yan. Kasi kung ngayon pa lang, dinidefend na niya, di ba? Ang sinasabi ni Senator Amy Marcos ay hindi niya kine-question yung credibility ni Madriaga, pero incredible daw yung mga sinasabi o mahirap daw paniwalaan. Ang tanong nga niya, ganyang mga klaseng witness daw ba ang ihaharap sa Senado o sakaling umakyat nga sa Senate itong impeachment trial na ito? At kung sakali nga na umakyat yung trial na yan, impeachment trial kay VP Sara sa Senado, sabi ni Senator Amy, mananatili siyang judge at mananatili siyang titignan ang mga ebidensya kaugnay niyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mean Los Baños. Susunod, ilang tsuper dismayado sa pagpapatupad ng service contracting program at hindi pagsuspende ng Pangulo sa excise tax sa diesel at gasolina, inaalmahan ng mga tsuper. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinimula na ngayong araw pagpapasweldo sa mga tsuper sa ilalim ng service contracting program. Pero may reklamong ilang mga tsuper. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano ang hinaing ng mga tsuper? Alam mo, Jiggy, tama ka. Ngayon na nga yung unang araw ng pagpapatupad nitong service contracting program ng gobyerno. At ang unang-unang sumali dyan sa programang yan ay itong mga bus dito sa EDSA Carousel. Ano? Kung makikita nga ng mga pasahero, may nakapaskil na mga tarpaulin sa unahang bahagi ng sasakyan na nagsasabing sila nga ay kasali dito sa programang ito. Yun nga lang, may konting reklamo lang yung mga driver na kasali dito. Kasi ang reklamo nga nila ay kakaunti raw yung kanilang kita. Anong nangyari kasi dito, Jiggy, halos lahat ng mga bus dito sa EDSA Carousel bumiyahe ngayong araw na ito. So napakaraming bus, hindi naman talaga ganun karami yung mga pasahero. Kaya bawat bus, kakaunti ang pasahero, kaya kakaunti rin ang kita ng mga driver. Pakinggan natin ang pahayag ng mga driver na nakausap natin. Wala pang 5,000. Mahina. Kasi maraming bus eh. Pangarawan lahat, ilawan kasi maraming bus eh. Ang problema sir, sa amin, sa side namin, manggagawa at saka sa operator, medyo yung oras na ibinigay, kulang. Jiggy, ang isa pang reklamo ng mga driver ay yung requirement na magkaroon ng GPS. Kasi pag meron ito, ay kailangan nilang maglabas ng 500 pesos monthly para dun sa subscription dun sa GPS service. Itong GPS ito yung gagamitin para ma-monitor ng pamahalaan kung talagang bumabiyahe itong mga bus na ito o itong mga pampublikong sakyan na ito. Jiggy. At Gerard, ipit na ipit itong mga driver. Ano naman ang tugon dito ng DOTR? Jiggy, ang sabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sigurado naman daw na may maiuwing kita yung mga driver sa ilalim ng programang ito at doon pa sa ibang mga programang
in-initiate ng pamahalaan, katulad na lang yung nung fuel subsidy program na ibinalita natin kahapon. Hindi raw bababa sa 1,000 piso yung pwedeng kitain ng bawat driver under these programs. Dito sa service contracting program, ang rate na ibinibigay sa mga driver dito ay 100 pesos sa kada kilometrong takbo para sa mga bus, 40 pesos para sa bawat kilometrong takbo naman ng mga modern PUV at saka UV Express, at 30 pesos naman para sa bawat kilometrong itinatakbo ng mga traditional jeepney. Patungkol naman sa GPS, na dito sa issue ng GPS, sinabi naman ng DOTR na hindi na raw obligadong kumuha ng GPS itong mga driver at gagamit na lang daw ng QR code. Pakinggan natin ang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. The QR code will be given by LTFRB, at least for monitoring. Naintindihan natin na yung mga ibang tsuper natin ayaw talaga ng GPS, ayaw nga po magkaroon ng e-wallet eh. Gusto nila yung cellphone talaga nila, yung maliliit lang po. We always find ways po to accommodate kahit papaano. Jiggy, sa ilalim din itong service contracting program ay mabibigyan din ng 20% discount yung mga commuter. At kung ikaw naman PWD, senior citizen o estudyante, 40% yung discount na pwede mo makuha. So required na magpaskil ng fare matrix sa mga driver para makita ng mga commuter kung magkano yung dapat nilang bayaran. Jiggy. Gerard, sa isang banda, yung mga nais sumali dito sa service contracting program, paano sila makakasali dito? Jiggy, pwedeng mag-submit application online yung mga driver o operator na gusto sumali dito. Yung application forms at saka yung iba pa mga detalye like yung mga requirements ay makita dun sa official social media pages ng LTFRB. Sa ngayon, Jiggy, ay 2 to 3 weeks lamang ang itatagal ng programang ito. Kaya naman hihingi daw ng additional budget ang DOTR mula sa Department of Budget and Management para mas mapahaba pa itong programang ito hanggang sa Hulyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa EDSA Guadalupe. Nagsimula ng 3 araw na tigil pasada ng mga tsuper, pero hindi sila kontento sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, sa mga nagprotestang nakausap mo ay anong sinabi nila? Jiggy, nananawagan yung mga nakiisa sa 3-day transport strike na maibalik muli sa nasa 55 pesos yung kada litro ng petrolyo. Yan ay lalo't may mga dumating naman daw na bagong supply ng langis sa bansa. Kaya giit nga ng grupong Manibela, lumalabas na nabayaran na ng taong bayan ito dahil nga kasabay ng mabilis naman na pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis kahit nung nag-uumpisa pa lamang yung gera sa Middle East. Bukod dito, dismayado rin sila sa hindi pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa excise tax sa diesel at sa gasolina. Pinuna rin nila yung service contracting program maging yung 10 piso na kada litrong fuel subsidy. Mga band-aid solution lang daw ito na lumalabas. Bukod sa mga jeepney drivers at operators ng Manibela, sumali rin sa protesta ang iba't iba pang mga transport groups, kabilang na yung mga taxi, mga TNVS, maging yung mga tricycle drivers at operators. Pati nga yung mga truck drivers nakiisa rin sa kanilang kilos protesta. Tuloy daw itong transport strike hanggang sa Biyernes. Narito ang pahayag ng ilang mga transport group leaders. Taong bayan na ang namuhunan doon sa inangkat, inimport na mga produktong petrolyo. Dapat i-roll back ang presyo ng langis dahil itinaas na nila ito nung buffer pa, nung stock pa nila yung mga produktong petrolyo. Yung pera po, nakakasiguro kami, makakuha namin yan pero hindi po magpupunta sa gasolina yan. Ang amin po, ibigay ng gobyerno yung subsidiya sa pamamagitan ng krudo at gasolina para po tuloy-tuloy ang gamit at wala pong pera na makukurap. At mo, nasabi na talaga ng palasyo na malabo nang suspindihin ang excise tax ng diesel at gasolina. Anong paliwanag nila dito? Oo nga, Jiggy. Paliwanag kasi ng Department of Finance, hindi raw ito kasama sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o tinatawag na DBCC kay Pangulong Bongbong Marcos. 85% daw kasi ng mga gumagamit ng diesel at 30% naman or 50% naman ng mga gumagamit ng gasolina mga
pinakamayayaman na tao dito sa Pilipinas. Kaya imbis daw na suspensyon sa excise tax, mas makikinabang daw kahit papano yung mga pinakaapektadong sektor sa fuel subsidy gaya ng 10 piso na diskwento sa kada litro nga ng diesel. Bukod dito, tinatayang 6 na piso lang daw ang kada litro ang mababawas sa presyo ng petrolyo kapag tinapes naman yung excise tax, bagay na pinabubulaanan ng grupo rin ng Manibela. Jiggy. At may inaasahan pa bang rollback sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na araw? Actually, good news, Jiggy, dahil posible raw na magkaroon ulit ng rollback sa presyo ng langis. Paliwanag ng Department of Energy, bumaba yung presyuhan base sa Mean of Platts Singapore o MOPS. Yan ay sa kabila ng blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sa kabila nito, patuloy namang nakabantay ang DOE sa sitwasyon sa Middle East. Naritong pahayag mula sa Energy Department. Yesterday and 2 days ago, medyo steady pa siya. Hopefully, they don't do anything very drastic or very violent. Kasi halimbawa, pag tinamaan yung isang barko doon, then the market also reacts, no? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, palasyo na nindigang hindi kailangang ilabas ang medical records ng Pangulo. At Eduardo Año, bakit kaya nagbitiw bilang National Security Advisor? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Makulay na namamayagpag ang mundo ng drag. Pero alam nyo bang ang obrang ito hindi naikakahon ng kasarian? Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Namasol sa kalaga. We are the OPM Divas Original. Drag queen, o in simple terms, mga lalaki o queer men dressed resembling a girl na ang nature ng pagtatanghal ay sa pamamagitan ng pagsayaw. Pag-lip sync, minsan sa pagpapatawa o kaya namay sa impersonation. Historically at typically, gay men na may exaggerated female personas at stylized makeup ang itinuturing na drag queens. Pero ang mundong ito, matapang na pinasok ng isang tunay na babae. Meet Kiffy Nicole o Sammy sa labas ng kolorete at magarbong saplot. Nung na-discover ko si Kiffy, nung nabuo siya, doon ko siya nakilala na parang ibang tao siya kay Sammy. Like, si Sammy kasi, like, ayan nga, simple lang. Pero kay Kiffy, mas confident ako. Like, siya yung bonggang version mo. Mas bonggang, mas confident version, mas girly na version. Like, yung mga hindi ko nagagawa out of drag, kayang gawin ni Kiffy. Like, di ko siya nakita na magiging akong drag artist, drag queen. Nung na-try ko yung drag, as in, may sarili kang identity. Like, kung anong gusto mong i-express mo, kung anong... Nasa sayo yun, ikaw talaga, yung song, bahala kung anong pagkakaintindi mo, walang rules in drag. Kung anong gusto mo, kung anong art mo, kung anong naiisip mo, pwede mong gawin. Nagsimula si Kiffy bilang taga-subaybay ng mga international drag reality show. Well, nung nag-lockdown kasi, naging bonding namin sa bahay na manood nung RuPaul's Drag Race sa US. Yes! Yes, Mama Ru. Oo, kasi mga pinsan ko din, mga LGBT, ganyan. So, naging bonding namin siya. So, yun yung naging background ko sa drag. Since taga Quezon Province ako, so wala kaming drag scene doon. And wala akong kilalang local drag artist. And nung nag-lockdown din, so doon nga ako nag-start papatanggal boredom, mga live streaming app, ganyan. And may mga namit ako na mga drag queen here sa Philippines. Sila yung parang una-una ko naging nanay-nanayan. Hanggang lumaki kami na lumaki. Yung tawag namin sa grupo namin, Team Dilat.
Yes, kasi lagi kami dilat, as in yung live stream namin umaabot minsan 24 hours, minsan 48 hours. Nantulugan, oo. Yes. Ayun, sila yung naghubog sa akin para mas mabuo. Sila yung nag-encourage sa akin and nag-educate sa akin na pwede pala mag-drag ang babae. Kasi dati hindi ko alam, kasi nga since hindi naman ako nagre-research, ang mismong alam ko lang talaga is yung napapanood ko. Which is wala pa ako nakikitang biological woman na nagda-drag. A fab drag queen o assigned female at birth, yan daw ang tawag sa mga gaya ni Kiffy Nicole. Pero bilang babae, marami daw siyang struggles bilang drag queen. Hindi ka ba nape-pressure? Kasi kung iisipin mo, male-dominated pa rin naman talaga yung industriya ng drag. Kasi Yes. diba usually, diba, it's gay men, diba? So paano yun? Hindi mo rin ba nafe-feel na may difference in treatment, ganun? Kasi nga you are biologically female. Actually, nung una, sobrang dami kong struggles. Kasi lalo na nung hindi pa nagkakaroon ng Drag Race Philippines. Kasi hindi pa masyadong bukas yung isip ng tao about drag. Ilang bars yung nilapitan ko na gusto ko mag-audition. Hindi man lang nila ako pinatry mag-audition. Kasi babae ka. Sinabihan na Ganun. agad nila ako na hindi ako tatanggapin dahil babae ako. Ang pagiging drag queen ni Kiffy Nicole ay isang testamento. Higit sa palakpakan at hiyawan, ang drag ay isang politikal na pagsigaw. Can Hindi porket babae ka, hindi ka pwedeng magganto ganyan, mag-split-split sa stage, ganto. So as in, kasi ang drag is art. Yes. So it's an art na hindi confined sa Yes. mga Hindi lalaki siya- at gay men, diba? Una sa lahat, ang art hindi naman yan nakabase kung anong gender mo. On how you express it, on how you inspire people while doing it. Yun yung pinaka-importante. And yun din yung nag-push sa akin na ituloy ko. Kasi ang dami ding like lumalapit. Nagsimula ako, ang daming babae na nagchat-chat sa akin na, hala, gusto ko din po mag-drag. Ang bawat pag-apak sa entablado ng isang babaeng drag queen tulad ni Kiffy ay patunay na ang kasarian ay hindi bilangguan. Ang bawat reyna, anuman ang pinagmulan, ay may pagkakataong magningning. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumental. Susunod, panawagan ni Congressman Barzaga na patalsikin si PBBM, pinalagan ng palasyo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Eduardo Año bilang National Security Advisor. Ayon kay Año, nagdesisyon siyang bumaba sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat din siya kay BBM sa tiwalang binigay sa kanya para pamunuan ng NSC. Papalit kay Año si dating AFP Chief of Staff, Eduardo Oban Jr. Nanindigan ng palasyo na hindi kailangan maglabas sa medical record si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos magain ng petisyon ang grupong United People's Initiative sa Korte Suprema para obligayin ng Pangulo na magpa-drug test at ilahad ang totoong estado ng kanyang kalusugan. Maging si dating presidential spokesperson Harry Roque, gusto ring ipalabas ang medical bulletin ni PBBM. Hindi raw sapat ang pagtakbo ng Pangulo ng ilang metro para patunayang maayos ang kanyang kalusugan. Bumelta naman ng Malacanang nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi obligadong Pangulo na maglabas ng medical records. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So ganito mga paninira nanggali lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Pumalag ang Malacanang sa panawagan ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang social media post, sinabi ni Barzaga na dapat alisin sa pwesto ang Pangulo dahil marami umano siyang ninakaw sa flood control at masyado niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Ayon pa kay Barzaga, pinakulong siya ng Pangulo pero lumaban pa rin daw siya. Buwelta naman ng palasyo, may tuturing na inciting to sedition o pag-uudyok ng pag-aaklas ang pahayag ni Barzaga.
Nitong Lunes, sumuko sa mga pulis at nagpiyansa si Barzaga matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong cyber libel. Nagugat ang kaso sa aligasyon niyang tumanggap ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.